Good day everyone, my name is Kim Ashley Scorpion and for today I will be discussing the topic hyperpoetry. So in this slide, naatay tulo ka pictures makita. The first one is a digital device or laptop to be exact. The second one kay picture siya sa dunggan nga naay gipaminaw, and the last one kay picture siya nga nagrepresent nga naay mga tao nagtanaw videos. So kita mismo nga nagtanaw, makaana jud ta or makawonder jud ta if nganong kani sila ang murag connection sa hyperpoetry or ang poetry itself. Nga if maghiskot tag traditional pen and paper rabiya na, dili na siya mag-involve o kanang digital devices or mag-watch o videos if traditional lang atong hiskutan. So ang digital devices, sounds, and watching videos are example of hyperpoetry daw. Ngano man? So here is the answer. So hyperpoetry, it is a modern digital form of poetry that goes beyond traditional written poems. So mura ni siya mas evolved version sa traditional written poems. Kaya if maghisgotag traditional written poems, makahimo na jud ta og poems if naa lang tay papel o ballpen. But in this case, lahi ni ang hyperpoetry. Kay pwede siya gamitan using digital devices or kanang computers, cell phones, or any pwede nimo gamiton online. So it is created and read on a computer or digital device using hyperlinks, animations, images, sounds, and even videos to make the poem more interactive and engaging. So dili na siya paghimo itself sa digital device. Naadyo na siya connected dyan na siya sa hyperlinks or imo siyang himuon nga naa siya animations or naa ba siya images or naa siya sounds. Ang use sa hyperpoetry kay para more interactive daw siya and engaging para sa mga nagtanaw. So dili na siya type ra kadinha. Naapo na siya yung mga gipangbutang ang mga naghimo sa poetry or sa poem para mas more interactive o mas fun siya para sa mga readers. So it is also called a cyberpoetry. Kay tungod ang hyperpoetry gihimo ra ba siya through online. So mao ni ang lain word or lain nga gitawag sa hyperpoetry or ang cyberpoetry. So involves hyperlinks. So later I will be discussing the hyperlinks. So it is always presented with any digital platforms, which is true. Kay mag-connect na siya sa mga online platforms nga atong makitaan. Bisag asa pa na, it may be in Facebook or sa Googles or anywhere. This makes every reading experience unique since each person may explore the poem in a different order or uncover new meanings depending on their choices. So, which is true. Kay, if mag-base lang ta sa traditional poem, mura rin na siya ka ng linear nga straight ra imuhang learning or di ka pwede mo skip or di ka pwede mo dig og isa ka kanang scenario sa poetry kay mo man kay mabuhat sa traditional. So ang kanidang hyperpoetry kay naa kay kanang own kuan mo ways to understand the poem itself. So hyperpoetry reflects how people today experience the world, full of connections, technology, and shifting perspectives. It shows that poetry can grow and change with time, combining arts, emotion, and digital creativity. Through this form, poets can express ideas in multiple layers, blending text, sounds, and visual to create a richer and more immersive experience for the reader. Kay mura man ni siya kanang mas gipalambo nga type of poetry. So ang mga naghimo sa poetry itself kay maningkamot pod unsaon nila mapanindot ang ilang gibuhat. Dili ra na siya kanang words by words. Naa jud nay buhaton in order para mas exciting siya and mas kanang creative siya sa pananaw sa readers. So, differences of hyperpoetry and traditional poetry. So, in traditional poetry,
It handles their language in such a way that it evokes readers' imagination, creating visual and other imagery in the reader's mind. While in hyperpoetry, it involves lines or verse that appear with footnote, sub-poems, images, and movements, and hyperlinks. Sa una pa lang, mailhan na gid-on sa ilang kalahian. Ang traditional poetry daw, kay mura siya kanang makahatag siya og something sa mga magbasa ba nga mura ganig makutaw ilang hunahuna kay magunahuna man sila sa word nga gihatag sa naghimo. Murag ilahang brain, ilang mind jud ang maningkamot para masabtan nila ang poetry nga gihatag. While ang hyperpoetry kay naa naman siya supporting details or supporting nga mga lines nga mas makasabot ang nagbasa. For example, naa kay gibasa nga line or verse nya murag naay specific word nga di ka kasabot. Kay tungod modern man siya and naa ka sa digital device nagbasa, easy na kay na nimo para mas masabtan na siya or imo siyang ma-analyze itself by the help of supporting details. In this one, traditional poetry, created using pen and paper as their main medium, while the hyperpoetry, it is created using digital technology. Mao ni akong giingon ganina. Ang traditional poetry, pen and paper, ginasiya, di na siya mag-involve og digital devices. Kaya if mag-digital devices na siya or digital technology, hyperpoetry ana ang tawag ana. So in traditional poetry, readers just read and it only uses words, which is true. Kay if naatay makitaan nga traditional poetry, wa jud tay makitaan nga poetry nga traditional nga naay pictures or kanang mga bisag unsa pa ng anik-anik nga connected sa poetry niya. While ang hyperpoetry, readers interact with the readers and it includes video, sounds, and animation. Ang hyperpoetry kay nag-involve jud siya og something nga mga butang para mas makasabot ang readers. Dili ra siya plain. Naagi na siya lain-lain nga mga designs or mga lain-lain nga pictures para mas makasabot ang nagbasa. So, forms of hyperpoetry. The first one is a linear hyperpoetry. Even though it's digital, it follows a straight or fixed sequence, start to end. It may include links or animation, but readers mostly follow one main path. So, ang hyperpoetry, kay known dyan na siya nga non-linear, while the traditional poetry kay known sa iyang pagka-linear. However, naapoy types nga hyperpoetry nga linear siya. Naamang way nga murag sa iyahang gisuwat verse. Mura siya start to finish. However, bisag linear siya, start to finish, naagi hapoy pamaagi ang mga readers mo click og bisag unsa para mabutang siya sa lain-lain nga mga website para mas makasabot siya sa poetry, which is mauni ang naka-connect niya sa hyperpoetry. While the number 2 is non-linear hyperpoetry. The most common form, readers can click links or choose words to explore different parts of the poem. I will be showing you some examples later. Kay kaning non-linear, dili really siya isa ka page. Pwede ka mo pislit og page 1, page 2, page 3. However, bisag nagpislit kag mga pages, murag hapon siya connected siya sa isag-isa. So, dili siya linear kay tungod kanang lain-lain man siya nga path. So, mura ni siya mas connected ni siya sa hyperpoetry. Kay ang hyperpoetry, it is known as non-linear. So, the last one is a visual or multimedia hyperpoetry. Combines text with images, sounds, animation, or video. The visuals and audio enhance the poem's mood and meaning. So, the visual or multimedia hyperpoetry is the main point sa hyperpoetry. Kaya without this, plain ra kaayo siya. Mura ni siya kanang unod
sa imong gibuhat. Kay if naa lang kay words din ha nga gibutang sa poetry nimo, pwede man na siya matawag og traditional poetry. However, if imo siyang sagulan og mga animation, videos, images or sounds, or even bisag unsa-unsa nga mga design diha, mura mo siyag ma-enhance nimo ang imuhang gibuhat nga poetry. So, the last one, or the visual or multimedia hyperpoetry, is very important. So, here are some of the examples of hyperpoetry. So, sa kaninga example, kay mag-focus sa hyperlinks and sa pagka-non-linear sa hyperpoetry. Kay if imuha lang i-identify, makakita ka dihag mga blue-coded nga mga words. Parehaan ng ikaw, pag-ibig, o paalam. Mauna sila ang mga example sa hyperlinks, wherein if imuha na siyang pisliton, mapunta ka sa lain nga website or mapunta ka sa lain nga link. Kay mura mo siyag nag-connect, so mauni siya. If imo ang pislito ng ikaw, mapunta ka sa first part sa poetry. So if imong pisliton ang pag-ibig, kay mapunta ka sa ikaduha nga part sa poetry, and mag-continue na siya. So maunay gamit sa hyperlinks. Kay mura man siyag nagpakita ba nga dili gani boring, so naay kakayahan ang mga students or mga nagbasa nga kanang mamili silag ilaha gani nga murag nag-explore sila. So, the second example is this one. Isa ka poetry nga nag-focus og butterfly. So, ang images nga iyabong gihatag kay puro sad mga butterflies. Para mas creative siya tan-aon sa mga nagbasa, and mas kanaganing naa siya pictures nga gi-shown, and parehasad ani ihang words kay nag-iswag-iswag and kanang murag nag-next ang ihang mga pages itself. So, this is the last example. As you can see, isa siya ka website nga nagpakita og poetry. So, atong basahon, I move slowly the way I imagine a sea pig might move across sand. So, mura siya nagpakita og isa ka hyperlinks gihapon, pero naani siya difference sa katong hyperlinks nga akong gipakita ganina. Kay katong first nga example nako, hyperlinks to siya, pero nagpa-show man siya og kanang mga different parts sa poetry. Pero kani siya ang pinakalaza nato nga example, pag pislit nimo sa sipig kay napunta ka sa isa ka website wherein iyang gipakita kung unsay naong sa sipig. Way po ni siya in order para mas makasabot ang mga readers nga dili sila kanang clueless ba nga kanang unsay sipig. So sa kani nga pamaagi, mahatagan nimo siya og kanang way para sila mismo maka-understand and ilahang masabtan og ilang malove ang poetry nga ilahang gibasa. So again, this is Kim Ashley Scorpion, a Bachelor of Secondary Education major